Halika't pakinggan natin ang isang kahanga-hangang totoong kwento tungkol to sa katapangan, pagkakaibigan at isang pagtakas na talagang milagro. Okay, para lang malinaw sa lahat ha, hindi to gawa-gawa lang na parang pelikula. Totoong-totoo to, nangyari talaga sa dalawang bida natin, sina Pedro at Juan. So una sa lahat, kilalanin muna natin kung sino ba yung mga bida natin at siyempre, yung mga taong galit na galit sa kanila. Sino nga ba itong sina Pedro at Juan? Well, sila ay matalik na magkaibigan at mga pagasunod ni Jesus. Isipin nyo, wala silang pera, wala silang armas. Yung tanging kapangyarihan lang talaga nila ay yung pagkukwento tungkol kay Jesus. At dahil dito, ang dami nilang natulungang gumaling. Sobrang naging sikat sila. As in, nagkukumpulan na yung mga tao para lang makalapit sa kanila. Pero siyempre, di ba, kapag may sumisikat, laging may mga naiinggit. At sa kaso nila, yung mga pinuno mismo ng lungsod ang nagalit at nainggit. Bakit kamo? Kasi parang masikat na sina Pedro at Juan kaysa sa kanila. So ano ba talaga yung pinag-aawayan nila? Ganito yan. Yung mga galit na pinuno, gusto nila, sila lang yung bida, sila lang yung pakinggan. Pero sina Pedro at Juan, sabi nila, nako, mas mahalaga na pakinggan natin ang Diyos. Siyempre, natakot yung mga pinuno na baka mawalan sila ng kapangyarihan at wala nang makinig sa kanila. At dahil sa galit ng mga pinuno, nakaisip sila ng isang plano para patigilin na sina Pedro at Juan. Ayun na nga, ginamit nila yung posisyon nila para utusan yung mga sundalo na hulihin yung dalawang magkaibigan. Tapos, saan sila dala? Sa isang madilim, malamig na kulungan. Nako! Isipin nyo yun ha, nakakakulong sila sa likod ng makakapal na pader, mabigat na pinto. Parang wala nang pag-asa, di ba? Parang game over na. Paano pa sila makakatakas sa isang kulungang sobrang bantay sarado? Pero nung gabing yun, may nangyaring hindi inaasahan ng lahat. Lalo na yung mga gwardya. Isang malaking sorpresa ang darating. Okay, dito na magsisimula yung amazing part. Hating gabi, bigla na lang may nagpakitang anghel sa loob ng kulungan. Tapos, yung mga nakakandadong pinto, kusa na lang bumukas. Wow! Naglakad lang sila palabas, nilagpasan lang yung mga gwardya na himbing sa tulog. At bago umalis yung anghel, may sinabi pa siya, "Sige na, humayo kayo at magturo ulit." So kinabukasan, yung mga pinuno ready na sila para sa paglilitis. Alam niyo yun, nag-aabang na sila. Ang hindi nila alam, sila pala ang masusurpresa. Imaginin nyo yung gulat nila nung bumalik yung mga gwardya na parang hindi makapaniwala. Sabi nila, "Boss, nakasara po yung kulungan. Nandun pa yung mga gwardya sa pwesto. Pero wala na po yung mga bilanggo." Habang lahat sila naguguluhan, hindi alam anong nangyari, biglang may dumating na isa pang balita. May sumigaw, "Nakita ko po sina Pedro at Juan. Nandoon sila sa lungsod. Nagtuturo na naman sa mga tao." Hay nako, so ayun na nga, pinahanap ulit sila. Dinala na naman sina Pedro at Juan sa harap ng galit na mga pinuno. At sumigaw talaga ang punong pari na, "Hindi ba sinabi na namin sa inyo na tumigil na kayo sa pagtuturo?" Galit na galit siya ha, bakit daw sila sumuway sa utos? Pero si Pedro, kalmado lang, hindi siya natakot. Tumayo siya at buong tapang na sinabi to, "Dapat naming sundin ng Diyos kaysa sa mga tao." Grabe, ang tapang, di ba? Sinusunod lang niya yung sinabi ng anghel. Nako, lalong nag-init yung ulo ng mga pinuno. Dahil sa sagot na yun, gusto na talaga nilang tapusin sina Pedro at Juan for good. Pero teka muna! Bago pa may mangyaring masama, may isang matalino at respetadong lalaki sa grupo nila, si Gamaliel. Bigla siyang nagsalita. At ito yung payo niya, napakatalino. Sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo. Kasi kung itong ginagawa nila ay mula sa Diyos, hinding-hindi niyo ito mapipigilan. Baka mamaya Diyos na pala mismo ang kinakalaban ninyo." Bigla natauhan yung mga pinuno. Naisip nila, oo nga no, baka tama si Gamaliel. Kaya ang ginawa nila, pinarusahan pa rin nila sina Pedro at Juan, pero pinalaya na rin sila. Siyempre may kasamang huling babala, "Huwag na kayong magtuturo." So ang tanong, tumigil ba sila? Hindi! Sa katunayan, umalis sila mula doon na masayang-masaya kasi para sa kanila, isang karangalan na magdusa para sa kanilang pinaniniwalaan. At anong ginawa nila pagkalabas? Dumiretso sila pabalik sa pagtuturo. Araw-araw, walang palya. Yung pagtakas nila at yung tapang na pinakita nila, lalo lang nagpatunay na nasa tama silang landas.
Ang galing ng kwento, di ba? Talagang pambihirang katapangan. Kaya mapapaisip ka rin para sa'yo, ano kaya yung nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob para gawin yung tama, lalo na kapag natatakot ka?